Okay. Continuation to nung discussion natin regarding PLCIO, no? Tapos, what we're going to discuss today is we're going to discuss timers. So, ano ba yung mga timer na available sa PLCIO SIM? So, meron tayo ditong on delay, off delay, retentive turn on timer, or retentive on delay timer, tsaka reset, no? Ito yung mga nandito sa taas. Okay. Tapos, kapag meron tayong timer bit, for an example, naglagay tayo dito ng open na normally open, tapos naglagay tayo ng, for an example, timer. Tapos maglagay tayo dito ng timer natin. Ayan. Create tayo ng timer. Create tag tayo. Ayan. Sa pagta-timer natin, no? Sa pagka-create natin ng tag ng timer natin, kung mapapansin nyo sa timer natin, ito wala pa siyang pangalan, no? Ang timer natin may different functions yan, tsaka may different codes. Okay? So sa timer natin, no, there are different codes or yung features niya, no? So meron yung .pre, .acc, .dn, .en, no? Tsaka merong .tt. Okay? Later on makikita naman din natin yan dito sa tag natin. Okay? So check natin ano yung mga nandito sa ano natin. Okay? So kung mapapansin niyo dito, no? For example, nandito tayo. Makita natin dito. Ito yung different tags natin. Simulan natin sa first example. Okay? So, yung example na to, nandito to sa problems, no? Problems natin, the number, I believe, number 9, 10, tsaka 11 yung gagawin natin, no? Tapos, separate video ko tong number 8, tsaka number 12. Then, we're going to do water tank 2, at tsaka, madami pa. Ayan, madali lang yung mga yan, no? Ito maganda gamitin to. Ito yung pinakamagandang example sa timer niyan. Medyo hard lang, pero kayang-kaya yan, no? Okay, so paano ba gagawin yan? Design and program a control lamp with on delay. Pressing PB1 should energize the timer. When timer 1 is done, PB lamp should energize. Before we do the exercise, let's try what are the bits and tags of timers, no? Ano ba yung mga mga bits? Okay, ito yung bit, no? Ito yan, bit yan. Yung muna ako dyan, bit. Yung tag, yung mismong pangalan. Okay, ito yung bit niya, yung naka-attach. Okay, so try natin. Kumari meron tayo ditong, saan natin yan? Tayo normally open, tapos maglagay tayo ng on delay timer, yung timer natin. Mapansin nyo dito, meron tayong pre, meron tayong ACC, meron tayong DN, meron tayong EN, tsaka meron tayong TT. Okay, tandaan nyo, itong pre, ang meaning yan is preset. For example, susulat mo dito, 1,000 milliseconds is equal to 1 second, no? So for example, we want it 5 seconds yung timer, so we need to put 5,000 milliseconds. Okay, then the next one natin is the accumulated. The accumulated is the amount. For an example, we run this, no? Hindi pala nakalagay yung ano natin, yung tag natin. Tag muna natin. Ito is, for an example, PB1. Ito. Pansinin nyo, ito yung pansinin nyo. Okay? Paano ba natin ano yan? Para makita nyo. Basta, dito yung ito yung pansinin ninyo. No? Itong ACC. Pag pinindot yan, no? Run natin. Pag pinindot yan, mapapansin nyo, tumataas yung value ng ACC. Meaning, ito yung accumulated amount nakuha. Makikita nyo dito, yung ACC natin, pag umabot siya ng 5,000, no, mag-i-stop na siya kasi hanggang doon lang yung pwede niyang i-accumulate kasi nga, ito yung preset value natin. Nakuha. So, nireset natin. Isa pa. Hanggang mag 5,000. Pag nag 5,000 na, ano na mangyayari? O, mapapansin nyo, ano nangyari? Hanggang doon lang. Diba? Kasi nga, accumulated yan. Okay. Next one natin is we have our done. Itong DN. Timer done. Okay. Yung meaning, timer has already achieved the preset amount, okay, or the preset value. Okay, next one natin is we have our timer enable. Okay,
Ang timer enable natin, meaning timer has power or is active. Okay, mapapansin nyo, kapag prines ko to, tasan natin ng amount to para mapansin nyo mabuti. Para 10 seconds yung timer natin. Mapansin nyo, kapag pinindot ko to, hindi agad timer done. Kasi nga, kailangan ma-reach muna ng ACC yung nakasulat na value dito. Pero agad na number 1 yung value. Kasi nga, enabled yung timer mo, or may energy yung timer mo, or may naka-energize yung yung timer mo. So when we press the button 1, anong mangyayari? Kita mo, meron na value ng 1, meaning energize yung timer natin. Nakuha. So next one natin is the timer timing. Timer timing is while the timer is running, may value yan. Kapag natapos na yung timer mo, for example, hanggang nagra-run tong ACC natin, or hanggat di pa niya na-reach yung accumulated amount, may kita mo, may value yan. So, mawawala ng value yan kung kailan? Pag na-reach na natin yung itong preset amount natin. Okay? So, paano ba yun? Paano ba natin makikita yun? For example, paano natin ma-utilize yung bawat yan? For example, meron tayo ditong normally open ulit. Tapos meron tayo ditong wag yan. Sa baba dapat. Meron tayo ditong coil or lamp natin. Napansin nyo, kung yung lamp natin dito, tapos nilagay natin, for example, try muna natin yung done as timer done. Okay? Pag done na daw yung timer, sisindi yung lamp 1 natin. So kapag prines natin to, ano mangyayari? Hintayin mo muna mag-timer. Okay? Mapapansin mo, hindi pa siya nagla-light up. Kapag nakuha niya na yung amount natin sa preset natin, magla-light up na yung lamp natin. Nakuha? Okay. Kasi yan ang on delay. Nakuha? Magdi-delay siya bago siya mag-on. Nakita mo, in-energize na natin yung push button 1, pero naghintay muna tayo ng 10 seconds bago mag-light up yung lamp 1. Nakuha? So, next natin. Okay. Medyo mahina yata yung boss ko. Yan, ilapit natin ang konti yung mic. So, next natin is yung PB. Okay, yung try natin, palitan natin tong value nito. Gawin naman natin timer enable. So, meaning, hanggat naka-enable yung timer natin o yung active yung timer natin. Nakuha. So, press natin siya. Ito. Kapansin mo, hanggat naka-enable yung timer mo, okay, magla-light up yung lamp natin. Nakuha. Meaning, the timer has power or is active at the moment. Nakuha. So, paano yan? As long as binigyan mo ng energize yung timer, parang nakaseries yung timer mo sa lamp mo. Okay? Wala siyang delay, wala siyang kahit ano. Meaning, kapag nag-power yung timer mo, magpo-power din yung lamp mo. Okay? So, next natin. Our last one is, we have our timer timing. So, meaning nito, as long as nang gumagana pa yung ACC mo or yung accumulated mo. Okay? Yung hanggat gumagana tong ACC mo, hanggat di niya na-reach tong preset amount mo, is gagana yung lamp 1 natin. Nakuha. So, run natin. Nakita nyo? Gumagana yung ACC natin, nag-lamp 1 agad yan. Okay? Mamamatay tong lamp 1 natin pag na-reach na natin yung preset amount natin. Check. Okay? Namatay siya bigla. Bakit? Kasi nga, na-reach mo na yung preset value. Okay? Okay. So, gawin na natin yung nasa problem natin. Alisin muna natin yung mga laman. Or, refresh natin tong PLCIO para back to zero tayo. So, basahin muna natin yung description ulit. Design a program to control a lamp with a on-delay timer. Design PB1 should energize the timer. When PB1 is done, lamp 1 should energize. So, lagyan natin ng normally open dito. Tapos maglagay tayo ng timer natin. Timer on delay natin. So, 3 seconds yung sinet na amount dito. Huwag natin palitan. Okay? So, next rung natin. Yung next rung natin, maglagay tayo dito ng normally open natin. Tapos, lagyan natin dito ng i-light up natin, which is tong lamp natin. So, ito, let's set our into PB1, and this will be kailangan para mag-delay siya. Kailangan natin ng timer done, di ba?
Pag natapos yung timer, dun pa lang sisindi yung lamp. So, let's try. Let's run the program, PB1. Okay, after 3 seconds, mag-light up yung lamp 1. Okay, so sa sequence natin, submit natin, all steps pass. Nakuha. So, next problem. Design a program to control a lamp with a timer of delay. Pressing PB1 should energize the timer. When PB1 is released, the timer should begin timing. The lamp should stay on while the timer is timing. Meaning, kailangan daw natin mag-design ng timer na ano daw yung kailangan natin? Kailangan natin mag-design ng timer na kapag nag-turn on yung lamp habang nagta-timer siya. Tapos kapag hindi na siya nag-timer, meaning magmamatay din yung lamp. No? So, try natin. Lagyan mo natin yung timer off delay. Tapos, kailangan natin ng normally open. No? Ito, gawin natin PB1. Ito, gawin natin timer 1. So, si timer 1 natin, ang magsisindi niya yung lamp or gagawin niya ng delay yung far sa lamp. So, kailangan natin ng another na normally open. Tapos, kailangan natin dito ng lamp natin or ng coil natin. Yan. Ito si lamp 1. Tapos, ito si timer. Ano yung timer natin? Di dapat, di ba? As long as nakasindi si timer or nagbibigay siya ng delay kay timer. So, anong pinakamaganda gamitin dyan? Kay si done ba? Si RCEN? Si enabled? Or si timer timing? Si timer timing dapat ang gagamitin niyo. Why? Kasi nga dapat ano ba nakasulat dito? The pressing PB1 should energize the timer. When PB1 is released, the timer should begin timing. The lamp should stay on while the timer is running. Okay, so try natin. PB1, makikita mo, energize na yung timer. So, meaning, meron na tayo agad ditong preset value. After ma-energize yung timer, dun pa lang siya. Hindi siya yung kagaya nung hindi siya kagaya. Kasi nga, delay off to, no? Nakasulat din naman dito. Yan, no? Timer off delay yan, no? Yung delay yan natin. Okay? Off delay yan. Meaning, mag-energize yan. Kapag inalis na natin yung energies natin or yung source natin ng energy, makikita nyo, dun na siya magta-timer. So, habang nagta-timer yan, sisindi niya tong lamp. Alisin natin yung pagka-energize sa push button 1. Nakita nyo, ACC natin. Naka-turn on yung lamp natin. Habaan natin ng konti yung natin, yung preset amount natin. Gawin natin 10,000. Mapansin nyo, press natin yung timer. Tapos, kapag pinitaw natin, nakasindi yan habang nagta-timer natin. Tapos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mamamatay din kasabay niya kapag na-reach niya na yung preset amount. Yung sa accumulated amount natin, pag nagpares na sila ng value, is mamamatay na yung lamp 1 natin. Okay? So, next problem tayo. Yung next problem natin, we have here is to design and program to control a lamp using a retentive timer on delay. Pressing PB1 should energize the timer. When timer 1 is done, lamp 1 should energize. Releasing PB1 should de-energize the timer instruction, but lamp 1 should stay on. Pressing PB2 should reset the timer and turn on the lamp. So, sir, bakit po ba kailangan na tama yung makuha natin na timer? So, try natin yung problem sa magkabila. Nakuha. Or gawa tayo ng separate tab. Sige. Tingnan natin, no? Or natin para makita ninyo. Sige. Try natin yan. Para makita natin yung yung dalawa. So, eto, gawin natin yung gamit tayo ng magkabilang timer. Okay. So, dito, yung gagamitin ko si turn on delay na timer. While on the other hand, gagamitin ko dito na timer natin is si retentive on delay. So, same lang yung gagawin ko. Okay. Pero gawin ko muna siya ng si RTO, no? Ito muna ang gawin natin. Tapos ipakita ko sa inyo kung bakit hindi siya mag-work kung si on delay ang gagamitin. Nakuha. So, mapapansin nyo dito, ito muna. Sige lang, natin ito. Design a program to control a lamp using a retentive timer on delay. Pressing PB1 should energize the timer. When the timer is done, lamp 1 should energize. Releasing PB1 should de-energize the timer instruction. Lamp 1 should stay on. Pressing PB2 should reset that and turn on the lamp. So, ito, kailangan daw niya ng push button.
Si push button 1. Kasi ito si timer 1. So si timer 1 daw, ang gagawin niya is kapag natapos na daw yung timer natin, is i-energize niya daw si lamp, di ba? Releasing the PB1 should energize the timer instruction, but the lamp 1 should stay on. Natapos na daw niya yung timer. So ayan. To si timer done, tapos mag-energize daw ng lamp. Ayan, si lamp 1. Tapos press button 2 should reset the timer. Gawin natin ang reset button. To si reset, re-reset niya si timer 1. Tapos to is si push button 2, PB2. So ito, same na same to gagawin natin sa kabila. Okay, pero to pakita ko muna sa inyo. Si push button 1 daw, ang gagawin daw niya is pag pre-press mo, no, mag-to-on na yung timer. Kapag na-reach na ng timer natin, ano mangyayari? Pag na-reach na ng timer natin, mag-on yung lamp natin. So kapag inalis mo na sa PB1, ano nakasulat doon? Dahil nakasulat dito yung accumulated amount natin, no? Kahit wala na siyang energy dito, mapapansin nyo, naka-energize pa rin yung lamp 1 natin. Mamamatay lang yan kapag ni-reset natin gamit si PB2. Nakuha. Ngayon, try natin. What if ang ginamit natin is si anong ginamit natin? Ang ginamit natin si on delay, no? Si on delay. Yan. Try natin si on delay. Yan, si on delay. Ano mangyayari kapag si on delay yung ginamit natin? Yan. Try natin kapag si on delay daw ang ginamit. Kung mapansin mo si on delay, pag inalis mo yung pagka-press ng PB1, ano mangyayari? Mapapansin mo yung ACC natin, magre-reset na agad, no? Auto-reset yan. Pag nawala na ng energy, auto-reset. Nakuha? Pero yung retentive on natin kanina, ano nangyari? Kahit alisin mo yung PB1, nandun pa rin yung accumulated amount niya. Nakuha? So, yun yung difference ng ano natin. Yun yung difference ng RTO sa TON sa TOF. Nakuha, para makita ninyo yung difference, no? So hindi na kailangan na reset button. Dun sa problem nga, 'di ba, ano nakasalat dito? PB2 should reset the timer. Yan, kung gusto mo, pindutin mo dito para mag-reset, no? Pero ito, pagkaalis nito, yan, pero hindi mo ma-fulfill yung kailangan nating gawin. So as I said, do what is asked. Huwag tayong mag-assume or huwag tayong mas magaling sa problem, kasi nga yung problem lang yung hinihingi natin, no? So that's it for the basics ng timer natin. I hope may natutunan kayo. Goodbye and thank you.